Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong, sa oras ng panganib, huwag mangamba. Magtiwalang lubos sa Diyos, sagot Kanya. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-33 hanggang ika-36 na kabanata. Isang panalangin sa paghingi ng tulong. Ang ating mga kalaban ay mapapahamak. Sila ay nagnakaw at nagtaksil, bagaman walang nagnakaw sa kanila o nagtaksil sa kanila. Ngunit ang kanilang oras upang magnakaw at magtaksil ay magwawakas, at sila mismo ay magiging biktima ng pagnanakaw at pagtataksil. Panginoon, maawa ka sa amin. Inilalagay namin ang aming pag-asa sa iyo. Ingatan mo kami araw-araw at iligtas kami sa oras ng kagipitan. Kapag ipinaglaban mo kami, ang mga bansa ay tumatakas mula sa ingay ng labanan. Ang kanilang mga ari-arian ay nasunggaban at kinukuha bilang dambong. Napakadakila ng Panginoon. Siya ang naghahari sa lahat. Pupunuin niyan ang Jerusalem ng katarungan at integridad na nagbibigay ng katatagan sa bansa. Lagi niyang pinoprotektahan ang kanyang mga tao at binibigyan sila ng karunungan at kaalaman. Ang kanilang pinakadakilang kayamanan ay ang kanilang paggalang sa Panginoon. Ang mga matatapang na lalaki ay tumatawag ng saklolo. Ang mga embahador na nagsikap na magkaroon ng kapayapaan ay mapait na lumuluha. Napakadelikado ng mga daang bayan na walang dumadaan dito. Nasira ang mga kasunduan at nilabag ang mga kasunduan. Wala nang nirerespeto pa. Ang lupain ay hindi gumagalaw at walang tao. Ang mga kagubatan ng Lebanon ay natuyo. Ang matabang lambak ng Sharon ay parang disyerto, at sa Basyan at sa bundok Carmel, ang mga dahon ay nalalagas mula sa mga puno. Binalaan ng Panginoon ang kanyang mga kaaway. Sinabi ng Panginoon sa mga bansa, "Ngayon kikilos na ako. Ipapakita ko kung gaano ako kalakas. Gumagawa kayo ng mga walang kwentang plano, at lahat ng ginagawa ninyo ay walang silbi. Ang aking espiritu ay parang apoy na wawasak sa inyo. Madudurog kayo na parang mga batong sinusunog para gawing apog, gaya ng mga tinik na sinusunog na naging abo. Hayaang marinig ng lahat, malapit at malayo, kung ano ang aking ginawa, at kilalanin ang aking kapangyarihan. Ang mga makasalanang tao ng Sion ay nanginginig sa takot. Sabi nila, ang paghahatol ng Diyos ay parang apoy na nagniningas magpakailanman. Maaari bang mabuhay ang sinuman sa atin sa isang sunog na tulad nito? Maliligtas kayo kung sasabihin at gagawin ninyo ang tama. Huwag ninyong gamitin ang inyong kapangyarihan para dayain ang mahihirap, at huwag tumanggap ng suhol.
Huwag sumama sa mga nagbabalak na pumatay o gumawa ng iba pang masasamang bagay. Kung ganon, kayo ay magiging ligtas. Kayo ay magiging ligtas na parang nasa isang matibay na kuta. Magkakaroon kayo ng pagkain na makakain at tubig na maiinom. Ang maluwalhating kinabukasan. Muli ninyong makikita ang isang hari na namamahala na may karangyaan sa isang lupain na umaabot sa lahat ng direksyon. Ang inyong mga dating takot sa mga maniningil ng buwis at mga espiya sa ibang bansa ay magiging alaala na lamang. Wala na kayong makikitang mayabang na dayuhan na nagsasalita ng wikang hindi ninyo maintindihan. Tingnan ng Sion, ang lungsod kung saan ipinagdiriwang natin ang ating mga relihiyosong pagdiriwang. Tingnan ninyo ang Jerusalem. Anong ligtas na lugar ito upang maging tirahan? Ito ay magiging tulad ng isang tolda na hindi natitinag, na ang mga tulos ay hindi nahuhugot at ang mga lubid ay hindi mapuputol. Ipapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Maninirahan tayo sa tabi ng malalawak na ilog at batis, ngunit ang mga barko ng kaaway ay hindi makapaglalayag sa kanila. Ang lahat ng mga palubid at palayag sa mga barkong iyon ay walang silbi. Hindi mailaladlad ang mga layag. Kukumpiskahin natin ang lahat ng kayamanan ng mga hukbo ng kaaway at magkakaroon ng napakaraming bagay na kahit ang mga pilay ay maaaring makakuha ng bahagi. Ang Panginoon mismo ang magiging hari natin. Siya ang maghahari sa atin at poprotekta sa atin. Walang sino mang naninirahan sa ating lupain ang muling magrereklamo ng pagkakasakit at ang lahat ng kasalanan ay patatawarin. Paparusahan ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Halina mga tao ng lahat ng mga bansa, magtipon at makinig. Hayaan ang buong mundo at lahat ng naninirahan dito ay pumarito at makinig. Nagagalit ang Panginoon sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng kanilang mga hukbo. Sila ay hinatulan niya sa pagkawasak. Ang kanilang mga bangkay ay hindi ililibing, ngunit nakahandusay doon na nabubulok at namamaho, at ang mga bundok ay mamumula sa dugo. Ang araw, buwan at mga bituin ay guguhos sa alabok. Mawawala ang langit na parang balumbon na inililis, at malalaglag ang mga bituin na parang mga dahong nalalagas mula sa puno ng ubas o puno ng igos. Inihanda ng Panginoon ang kanyang tapak sa langit, at ngayon ay uundayan nito ang Edom, yaong mga taong kanyang hinatulan sa pagkalipol. Ang kanyang tabak ay matatakpan ng kanilang dugo at taba, tulad ng dugo at taba ng mga tupa at kambing na inihain. Ihahandog ng Panginoon ang hain na ito sa lungsod ng Bosra. Gagawin niya itong isang malaking pagpatay sa lupain ng Edom. Ang mga tao ay mabubuwal na parang mabangis na mga baka at mga batang toro, at ang lupa ay mamumula sa dugo at mababalot ng taba.
Ito ang panahon na ililigtas ng Panginoon ng Siyon at talunin ang kanyang mga kaaway. Ang mga ilog ng Edom ay magiging alkitran at ang lupa ay magiging asupre. Ang buong bansa ay masusunog na parang alkitran. Ito ay magniningas araw at gabi at ang usok ay lilitaw mula rito magpakailanman. Magiging wasak na ang lupain kada panahon at walang sino mang maglalakbay ditong muli. Aagawin ng mga kwago at uwak ang lupain. Muli itong gagawing baog na basura ng Panginoon, gaya ng nangyari bago ang paglikha. Walang hari na mamumuno sa bansa at ang lahat ng mga pinuno ay mawawala. Ang mga tinig at dawag ay tutubo sa lahat ng mga palasyo at mga nakukutaang bayan. At ang mga tsakal at mga kwago ay maninirahan doon. Ang mababangis na hayop ay gagala doon, at ang mga demonyo ay magtatawagan sa isa't isa. Paroroon ang panggabing halimaw na naghahanap ng mapagpapahingahan. Ang mga kwago ay gagawa ng kanilang mga pugad, mangingitlog, magpipisa ng kanilang mga anak, at mag-aalaga sa kanila doon. Magtitipon doon ang mga buitre, sunod-sunod. Hanapin sa aklat ng mga buhay na nilalang ng Panginoon at basahin kung ano ang sinasabi nito. Wala ni isa sa mga nilalang na ito ang mawawala, at walang sino man sa mga ito ang mawawalan ng kapareha. Ito ay iniutos ng Panginoon na mangyari na ganito. Siya mismo ang magtitipon sa kanila para magsama-sama. Ang Panginoon ang maghahati-hati ng lupain sa kanila at bibigyan ng bawat isa sa kanila ng bahagi. Sila ay maninirahan sa lupain kada panahon, at ito ay magiging kanila magpakailanman. Ang daan ng kabanalan. Magsasaya ang disyerto at ang mga bulaklak ay mamumukadkad sa mga kaparangan. Ang disyerto ay aawit at sisigaw sa kagalakan. Ito ay magiging kasing ganda ng mga bundok ng Lebanon at kasing yaman ng mga bukid ng Carmel at Sharon. Makikita ng lahat ang karilagan ng Panginoon. Pagmasdan ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Bigyan ninyo ng lakas ang mga kamay na pagod at ang mga tuhod na nanginginig sa panghihina. Sabihin sa lahat ng pinanghihinaan ng loob, magpakatatag kayo at huwag matakot. Darating ang Diyos upang iligtas kayo. Paparito siya upang parusahan ang inyong mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang pilay ay lulundag at sasayaw, at ang hindi makapagsalita ay magsisisigaw sa tuwa. Ang mga agos ng tubig ay dadaloy sa disyerto. Ang nasusunog na buhangin ay magiging lawa, at ang tuyong lupa ay mapupuno ng mga bukal. Kung saan nakatira ang mga tsakal, lalago ang mga damo at mga tambo. Magkakaroon ng daang bayan doon, tinatawag na ang daan ng kabanalan. Walang makasalanan ang maglalakbay sa daang iyon. Walang mangmang ang manliligaw sa mga sumusunod dito.
Walang mga leon ang naroroon. Walang mabangis na hayop ang dadaan sa landas na iyon. Ang mga iniligtas ng Panginoon ay maglalakbay sa pamamagitan ng daang iyon. Mararating nila ang Jerusalem ng may kagalakan, umaawit at sumisigaw sa tuwa. Magiging masaya sila magpakailanman, malaya sa kalungkutan at pighati. Pinagbantaan ng mga Asiryano ang Jerusalem. Nang 14 na taon na si Hezekias ay hari ng Huda, si Sennacherib ang emperador ng Assyria, nilusob ang nakukutaang lungsod ng Huda at sinakop sila. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang punong opisyal na pumunta sa Jerusalem mula sa Lachish, kasama ang isang malaking pwersang militar upang hilingin na sumuko si Haring Hezekias. Inokupahan ng opisyal ang kalsada kung saan nagtatrabaho ang mga gumagawa ng tela, sa tabi ng kanal na nagdadala ng tubig mula sa lawa sa itaas. 3 Hudayano ang lumabas upang salubungin siya. Ang opisyal na namamahala sa palasyo, si Eliakim na anak ni Hilkias, ang kalihim ng hukuman, si Shebna, at ang opisyal na namamahala sa mga talaan, si Joa na anak ni Asa. Sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria na gustong malaman ng emperador kung ano ang dahilan kung bakit napakataas ng kumpiyansa ni Haring Hezekias. Iginiit niya, "Sa palagay ba ninyo ang mga salita ay maaaring pumalit sa kasanayan at lakas ng militar? Sino sa palagay ninyo ang tutulong sa inyong maghimagsik laban sa Assyria? Inaasahan ninyong tutulungan kayo ng Ehipto. Ngunit iyon ay tulad ng paggamit ng isang tambo bilang isang tungkod. Ito ay masisira at dudunggol sa inyong kamay. Ganyan ang hari ng Ehipto kapag may umaasa sa kanya." Nagpatuloy ang opisyal ng Assyria, "O sasabihin ninyo sa akin na umaasa kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Ang mga dambana at mga altar ng Panginoon ang winasak ni Hezekias nang sabihin niya sa mga tao ng Huda at Jerusalem na sumamba sa isang altar lamang. Makikipagkasundo ako sa inyo sa ngalan ng emperador. Bibigyan ko kayo ng 2,000 kabayo kung makakahanap kayo ng maraming lalaking makakasakay sa kanila. Wala kayong laban kahit nasa pinakamababang opisyal ng Asyryano. Ganun pa may umaasa kayong padadalhan kayo ng mga Ehipsyo ng mga karwahe at kabalyerya. Sa palagay ba ninyo ay sinalakay ko ang inyong bansa at iwinasa ko ito nang walang tulong ng Panginoon? Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa akin na salakayin ito at lipulin." Pagkatapos ay sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joa sa opisyal, "Magsalita ka sa amin sa salitang Aramaic. Naiintindihan namin ito. Huwag magsalita ng Hebreo. Lahat ng tao sa pader ay nakikinig." Sumagot siya, "Sa tingin ba ninyo na kayo lang at ang hari kaya pinadala ako ng emperador para sabihin ang lahat ng mga bagay na ito? Hindi. Sinasabi ko rin ito sa mga taong nakaupo sa dingding na kailangang kumain ng kanilang dumi at uminom ng kanilang ihi
tulad ng gagawin ninyo. Pagkatapos ay tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa inyo ng emperador ng Assyria. Binabalaan niya kayo na huwag hayaang linlangin kayo ni Hezekias. Hindi kayo maililigtas ni Hezekias. At huwag ninyong hayaang hikayatin niya kayong umasa sa Panginoon. Huwag isipin na ililigtas kayo ng Panginoon at pipigilan niya ang aming Asiryanong hukbo sa pagsakop sa inyong lungsod. Huwag makinig kay Hezekias. Inuutusan kayo ng emperador ng Assyria na lumabas sa lungsod at sumuko. Pahihintulutan kayong lahat na kumain ng mga ubas mula sa inyong sariling mga baging at igos mula sa inyong sariling mga puno at uminom ng tubig mula sa inyong sariling mga balon hanggang sa mailikas kayo ng emperador sa isang bansang katulad ng sa inyo, kung saan may mga ubasan na makapagbibigay ng alak at may butil para sa paggawa ng tinapay. Huwag ninyong hayaang lokohin kayo ni Hezekias na isipin na ililigtas kayo ng Panginoon. Iniligtas ba ng mga Diyos ng ibang bansa ang kanilang mga bansa mula sa emperador ng Assyria? Nasaan na sila ngayon? Ang mga Diyos ng Hamat at Arpad? Nasaan ang mga Diyos ng Sepharvaim? May nagligtas ba sa Samaria? Kailan na iligtas ng sino man sa mga Diyos ng lahat ng mga bansang ito ang kanilang bansa mula sa aming emperador? Kung gayon, ano ang nagtutulak sa inyo para isipin na ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem? Tahimik lang ang mga tao, gaya ng sinabi sa kanila ni Haring Hezekias. Hindi sila umimik. Nang magkagayoy pinunit ni Eliakim, Sebna at Joa ang kanilang mga damit sa pagdadalamhati at pumunta at iniulat sa hari ang sinabi ng opisyal ng Assyria. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming manunubos. Amen. 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 Peace.